Simulan na agad natin. Isipin mo to, nakatayo ka sa malayo, pinagmamasdan ang abot tanaw ng Misamis Occidental sa Mindanao. Kung titingnan mong maigi ang hugis ng Mount Malindang, makikita mo ang isang napakalinaw na silweta. Isang tao na nakahiga. Para sa karamihan sa atin, baka sabihin nating, wow, ang ganda ng kalikasan, no? Pero para sa mga lokal na nakatira mismo sa paanan ng bundok na yan, naku, ibang usapan na. May malalim na itinatago ang dambuhalang anyong lupa na ito. Sabi nila, hindi lang daw yan basta bato at lupa. Isa raw itong buhay na nilalang na libu-libong taon nang natutulog. Kaya sa pagsusuring ito, aalamin natin ang bawat detalye ng isa sa mga pinakamisteryosong alamat sa buong Mindanao. Humihinga, tumitibok ang puso. Isipin mo na naglalakad ka sa isang masukal na gubat. Imbes na katahimikan lang o huni ng mga ibon, makakaramdam ka ng isang malalim na paghinga mula mismo sa lupang inaapakan mo. Tapos, sasabayan pa ng isang mabagal pero napakabigat na tibok ng puso. Nakakakilabot, di ba? Sobra. Pero ito mismo ang paulit-ulit na inilalarawan sa mga ulat at kwento ng mga lokal doon. Para sa kanila, buhay ang bundok. Kaya mapapaisip ka talaga, sino ba talaga ang natutulog na higanting ito? Bakit siya nandyan? At ang mas mahalaga, anong nakakakatakot na babala ang nakaabang sakaling magising siya? Kung gusto mong malaman kung paano nagiging seryosong babala para sa modernong mundo ang isang sinaunang alamat, sakto, dahil dito natin iikot ang buong usapan natin ngayon. Tara, himayin natin ang mga detalye. Ngayon, ang isa sa pinaka-nakakaintrigang parte rito ay yung salitang bantay. Para sa mga lokal, ang pormasyon ng Mount Malindang ay hindi lang aksidente ng heografiya, hindi yun nagtataon lang. Ang siluetang iyon, siya mismo ang bantay, ang dambuhalang tagapangalaga. Hindi nila nakita to bilang isang patay na bundok. Sa halip, isa siyang higanteng nagmamasid na pinili lang mahinlay muna para bigyan ng laya ang mga taong mamuhay. Pero habang natutulog siya, ang presensya niya ay patuloy na nakabantay sa buong isla. Walang nakakalusot. Para mas mag-gets natin kung sino talaga ang bantay na ito, kailangan nating balikan ang mayamang kasaysayan at oral na tradisyon ng mga Subanin. Sila ang mga katutubong matagal nang naninirahan sa lugar. Ang mga kwento nila na ipinasa sa mula sa lola't lola hanggang sa mga apo, ito yung susi natin para matukuyang tunay na pagkakakilala ni Malindang. Ano nga ba ang sinasabi ng alamat nila? Ayon sa kanilang mga kwento, may tatlong malalaking teorya kung sino talaga si Malindang. Una, may mga nagsasabing isa raw siyang sinauna at lubos na iginagalang na dato na nagdesisyong maging bundok para habang buhay niyang mayakap ang kanyang mga nasasakupan. Ang ganda, di ba? Pangalawa naman, isa raw siyang maalamat na bayani na sobrang napagod matapos ang matinding labanan. At yung pangatlo, na tingin ko ay pinakamisteryoso, isa siyang makapangyarihang espiritu na direktang ipinadala mula sa kaitaasan para maging literal na kalasag ng buong isla. Ano man sa tatlong ito ang totoo, pinapakita lang nito kung gaano kalalim ang respeto ng community sa kanilang bundok. Balikan natin saglit yung nakakailakabot na pandinig na nabanggit ko kanina kasi hindi lang pala ito basta kwento ng higanteng naging bato. May mga pagkakataon lalo na sa kalagitnaan ng katahimikan ng gabi, sa kailaliman ng gubat na talagang nakakarinig ang mga lokal ng ritmikong paghinga. Nakakonekta ito dun sa ideya na ang espiritu o yung higante mismo ay humihinga talaga. Naririnig nila ang mismong tibok ng puso ng bundok, isang paalala na, "Uy, natutulog lang ako, hindi ako patay." At yung malalim na paggalang na ito, may pisikal na ebidensya rin sa loob mismo ng bundok. May mga sagradong lugar na itinatago ang Mount Malindang at ang pinakasikat dito ay ang Lake Duminagat. Ang lawang ito ay itinuturing na napakasagrado. Sinasabi nga na ito raw ang sentro ng enerhiya o yung literal na puso ng natutulog na higante. Kaya hindi mo pwedeng puntahan to para lang mag-enjoy o mamasyal. Isang napakasagradong lugar ito na nangangailangan ng labis na paggalang. So, paano kumikilos ang komunidad kapag nandito sila? Well, para sa mga lokal, kapag pumupunta ka sa mga lugar tulad ng Lake Duminigat, kailangan mong sumunod sa mahigpit na pagkakasunod-sunod ng mga lihim na ritual. Bawal yung basta-basta ka nalang aakyat. Bago ka pa man tumapak pataas, may mga alay na ginagawa, humihingi sila ng permiso sa mga espiritu at nagsasagawa ng matitinding ritual ng paggalang. Lahat ng ito ay napakahalaga para mapanatiling kalmado, payapa at tulog ang higante.
Ngayon, paano kung pasaway ka at hindi ka sumunod sa mga ritual na to? Naku, may isang napakaseryosong babala ang mga lokal. Ang mga hindi rumespeto sa mga espiritu ay mawawala sa kanilang landas. At hindi lang to basta panakot ha. Napakaraming kwento ng mga makabagong climbers and hikers na bigla na lang nawala, naligaw ng ilang araw ng walang malinaw na dahilan o nakaranas ng matinding kalituhan sa loob ng gubat ng Malindang. Para sa komunidad, malinaw ang dahilan niyan. Nawala ng respeto ang mga bisita sa mga espiritu at kay bantay. Okay, nandito na tayo sa pinakakapanapanabig na bahagi ng ating pagsusuri dahil ang alamat ay hindi nagtatapas sa natutulog na higante at sa mga naliligaw na hiker. May kasunod pa itong kabanata na mas nakakapanindig balahibo. Ito ang propesiya ng paggising. Sinasabi ng mga sinaunang henerasyon na ang higanteng ito hindi habang buhay na matutulog. May mga nakatakdang mangyari na siyang puwersahang gigising sa kanya mula sa napakahabang pagkakahimlay. Ano ba ang mga kondisyon bago siya magising? Kasi hindi naman siya basta babangon dahil gusto niya lang. Magigising lang daw ang bantay kapag ang kalikasan ay tuluyan ng nasira, kapag malawakan ng binabalawhura ang kapaligiran natin, at kapag tayong mga tao ay tuluyan ng bumagsak sa tungkulin nating protektahan ng lupa, diyan na babangon ng higante para ipataw ang matindi niyang puot. Ito, literal, ang nagsisilbing alarm clock na gigising sa kanya. Ngayon, kung hihimayin natin ng mas malalim, makikita natin yung napakagandang koneksyon ng sinaunang paniniwala at ng modernong siyensya. Sa isang banda, nandyan yung alamat tungkol sa puot ng isang higante na gumising dahil sa pang-aabuso natin na nagdadala ng matinding pagyanig ng lupa. Tapos, sa kabilang banda, heto ang siyensya. Alam nyo ba na ang Mount Malindang ay isang aktwal at totoong vulkan? Oo, tama ang dinig nyo. May dala itong mga totoong banta ng seismic activity, paglindol at posibleng pagsabog. Ang pag-alboroto ng isang vulkan ay eksaktong-eksakto sa paglalarawan ng isang galit na higanteng bumabangon. Kaya mapapaisip ka, di ba? Baka ang alamat ay isa palang matalinong paraan ng ating mga ninuno para bigyan tayo ng babala sa mga tunay na panganib sa hiyolohiya ng lugar na ito. Pupunta na tayo sa pagtatapos ng pagsusuring ito. Ano nga ba talaga ang gustong iparating ng Mount Malindang sa atin? Tingnan nyo, higit pa sa kwento ng mga espiritu, ang alamat na ito ay isang malaking salamin ng responsibilidad nating mga tao. Ipinapaalala nito sa atin ng ugnayan natin sa kalikasan ay hinding-hindi dapat maputol. Kasi kapag inabuso natin ang kapaligiran, asahan na natin na ang kalikasan mismo ang sisingil sa atin. Dumating man yan sa anyon ng isang nagagalit na higante o isang sumasabog na bulkan. Isang matinding paalala ito na alagaan natin ang ating mundo bago pa mahuli ang lahat. At para tapusin ang ating pagsusuri ngayon, gusto kong iwan sa inyo ang katanungang ito. Naniniwala ba kayo na ang mga bundok tulad ng Malindang ay literal na may sariling buhay at kamalayan? O baka naman isa lang itong napakatalinong metafora na ginawa ng ating mga ninuno para pilitin tayong maging mabubuting tagapangangalaga ng ating kapaligiran? Ano man ang paniniwala mo, isang bagay ang sigurado, nakatayo lang dyan ang bantay, nagmamasid at naghihintay. Maraming salamat sa pagsama nyo sa akin sa paghimay ng paksang ito. Patuloy tayong matuto at maging mapanuri. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.